Titus chapter 2 verse 2. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, nandito pa rin po tayo sa discipleship, na i-preach na po natin yung pinaka-ibig sabihin po dito sa Titus chapter 2 verse 1 hanggang 10. Hindi na natin babasahin yan. Pero nandito po tayo ngayon sa Titus chapter 2 verse 2. Buksan niyo po yun yung Bible. Hindi po natin, huwag po kayo umasa sa PowerPoint. Yung PowerPoint po na ito ay ginawa ko lang po talaga sa mga taong hindi makakita. In consideration po kila Mang Jaime, kasi kahit anong gawin po natin, talagang napakaliit po ng sulat ng Biblia. Kaya sana sila Mang Jaime nandito sa harap, hindi po sa likod. Okay? Sana nandito kayo sa harap lagi. So Titus chapter 2, verse 2, pagkatapos po yan ng Philemon. Okay? Philemon or Philemon. So Titus chapter 2, verse 2, tayo po tayo, lahat sa paggalang po ng salita ng Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Titus chapter 2, verse 2. So let's read. That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Upo po tayo muna. Upo po muna tayo. So dito po, last week, sabi natin yung ating title, we must be temperate, matatag. Okay? Pero ewan ko sa inyo, kung marami pa rin sa inyo na mainitin po ang ulo. Sana hindi na. Tayo po ay nagagalit. Hindi po dahil tayo ay may damdamin na gustong-gusto natin mainis o gusto natin talaga masaktan yung isang tao, nagagalit tayo para sa kabutihan po ng isa pang tao. Okay? Kaya pinapalo po natin yung mga bata kasi hindi sila nagtatanda. Para magtanda, kailangan paluin. Pero wala po tayong ugali, na galit tayo, na gusto na talaga natin, sana masaktan ko to yung isang tao. Kundi ugali po natin ay, sana magtanda na itong anak ko, para hindi niya na maulit dahil ikakapahamak niya yung mga bagay na ito. Sino ba dito yung mga bata na hindi pinapalo? Pinapalo ka? Si Kyrie pala, hindi yata pinapalo si Kyrie. No, boy. Kasi mabait yata si Kyrie. Pero, pag kailangan, wag mo antayin. Wag mo na antayin si Pau napapalo ka ni Papa mo? Sana, hindi na, okay? Kasi pag hindi ka na po pinapalo, ibig sabihin, dalawa lang yan. Either na ikaw ay masunurin na, o hindi ka na mahal ng tatay mo. Okay? O nanay mo. So, din po, sabi dito, ngayon is sound in faith. Sound in faith. Ano ba ibig sabihin ng sound in faith? Una, tingnan muna natin sa Greek word, ano ibig sabihin ng sound. Pag sinabi yung sounds, di yung sounds na yung tinutugtog natin, o yung mga tunog na ginagawa natin. Hindi ganoon, okay? Yung mga naririnig nyo sa radyo, ay pag gitar, may sounds yan. Hindi po yun. Ang sound po dito, ibig sabihin po, galing sa salita na Griego na hugiano. Okay? Hugiano. Ano ibig sabihin ng hugiano? Ang hugiano po ibig sabihin, pag sa English po sabi to be sound, healthy, I am well. Ibig sabihin, malusog. Ibig sabihin na sa tamang lugar, sabi to sound, pure, uncorrupted. Walang sakit. Okay? Walang bahid na mali. So dito pa, sa ibig sabihin ng sound, hugiano, ibig sabihin po niyan, nasa tamang kondisyon. Nasa tamang kondisyon. Ito yung pinakamaganda huli. Ito ay ibig sabihin wala kang sakit, nasa tamang nasa ayos ka, walang mali sa iyo. So, ibig sabihin dito ng sound, walang mali. Nasa tama ka, hindi yung may tama ka. Okay? Nasa tama ka. May tama ka ba? Diba? Hindi. Nasa tamang yung ano yung sound in? Faith. Ano ba yung faith? Sa Griego, ang faith po ay pistis. Hindi peste, pistis. Okay? Ang faith po, alam po natin yan sa Hebrews 11 verse 1. And faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang substance po Tagalog ay pinanggagalingan o sandalan. Okay? Kasi pag ikaw po ay isang bagay na walang sustansya o sustenance o walang matibay na pundasyon, diba? Mahuhulog at mahuhulog ka. Para ka lang isang bulak
na akala mo matibay na puno, yun pala, puro inanay na sa loob. Yung puno na gawa, kunyari, puro bulak lang yun. Pag sinandal mo, wala na. Bulog na. Okay? Yun po yung faith mismo. Yun po. Okay, so let's pray po before we start. Lord, tayo po yung mayuko. Uko tayo, pikit mata. Dinarasal po namin. Nagabayan niyo po kami sa oras na ito na talagang maintindihan po ang inyong mensahe. Panginoon, kayo po magpaintindi, gamitin niyo po ako. At salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ito na magagamit mo akong tagapagsalita. Panginoon, naway Panginoon kayong mapansin. At Lord, wag mong pabayaan po ang aming utak, ang aming isip, ang aming bibig, ang aming tenga, ang aming katawan, ang aming isip, na gamitin ito sa iba-ibang bagay. Huwag kami antukin, Panginoon. Kundi kami maging interesado sa iyong salita po, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, Panginoon. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ibig sabihin, sound in faith, tama ang iyong pananampalataya. At ang dami na nating preaching na yung faith po natin ay hindi galing sa atin to. This is the faith of Jesus Christ. Hindi na natin kakalkalin yan. Sana naalala niyo yan. Sana nga nagsusulat kayo eh. Baka tinitingnan, sabi nyo, pina-upload naman ni Pastor to sa YouTube tsaka sa Facebook eh. Okay lang yan. Sulat kayo. Eh kasi mamaya sa ibang lugar, wala nang mga digital, wala nang internet. Hindi nyo alam itong mga bagay na ito. Magsulat kayo. Okay? So, being sound in faith, para maging sound in faith kayo, maging tama ang inyong pananampalataya, hindi may tama yung pananampalataya nyo, ay ganito. The whole Word of God. Ano whole Word? Ibig sabihin, buong salita ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng salita ng Diyos ay inaalam sana natin. Hindi natin matatapos yan, maintindihan lahat yan. Pero sana, kaya tayo may Bible study, Bible reading every day, ay para po at least mapahapyaw natin yung mga ideya ng salita ng Diyos. Dahil napakahalaga po ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kaalaman kung ano yung salita ng Diyos. Hindi na lang puro na, sa preaching lang ako makikinig. Eh baka pati sa preaching, hindi naman kayo nakikinig, nandiyan kayo, pero absent-minded kayo. Mahirap yan. Magbasa rin tayo ng Biblia natin araw-araw. Huwag mo sabihin hindi ka marunong magbasa. Kasi kaya nyo magbasa. Baka gawin kayong mangmang habang buhay. Huwag nyo sabihin malabo ang mata nyo, may magnifying glass dyan. Pwede kayong magpabasa sa iba. Ang daming paraan, ang daming nating excuses. Basahin natin yung buong salita ng Panginoon. Mamaya, maaalala natin ito o madidiscuss natin kung bakit napaka-importante. Pero sabi nga po dito sa Revelation chapter 22 verse 18 and 19, for I testify unto every man that heareth the words, o sinasabi ko, pinapatunayan ko sa bawat tao na nakakarinig ng salita ng propesiya mula sa libro na ito, kung meron man isang tao na magdadagdag mula sa mga salita na ito, ang Diyos ay magdadagdag sa kanya ng mga sumpa na nakasulat sa libro na ito. So yung Bible po natin, hindi na po natin dadagdagan niya ng kung ano-ano. Hindi katulad sa Mormons, meron pang Book of Mormon. Hindi na tama yon. Doon sa mga Jehovah's Witness, meron pang silang libro na sinusunod mula kay Ellen G. White. Hindi ko po alam sa ibang sekta. Ganon din po. Pati sa Katoliko, meron silang mga additional na mga turo sa katekismo nila na hindi na ayon sa Biblia. Bilang isang Kristiyano, kaya tinawag tayong Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ay dito lamang tayo nakabase sa Biblia. Wala nang dagdagan. Kompleto na to eh. Hindi na tayo magdadagdag. Naku, dadagdagan kita mamaya. Ganyan-ganyan ka pa, ha? May atraso pa. Okay? The whole Word of God. Bawal magdagdag. Kasi ganito yan.
Pag kayo po ay merong sinabi, may sinabi kayo sa isang tao na maganda naman, pero meron isang chismoso o chismosa, dinagdagan ang iyong sinabi para siraan ka, matutuwa ka ba? Hindi. Kasi sinisiraan kay ganun din yung Panginoon. Perpekto na yung kanyang salita, kaya hindi na natin dapat ito dagdagan pa. Mas matalino ba tayo sa Diyos? Hindi. Kaya nga tawag sa Panginoon, omniscient, kasi siya yung pinakamatalino sa lahat. Kung mas matalino ka sa Diyos, ilan yung buhok mo? Sige nga. Buhok mo sa buong katawan, pati buhok mo sa ilong. Ilan? Kaya huwag kayo magmayabang na magdadagdag pa tayo dito. Yung mga bagay-bagay. Pag ayaw natin dinadagdagan yung ating sinasabi para pagchismisan, huwag din natin gawin yan sa Panginoon. Katulad din sa 19, sabi nga lang, at if any man, sabi dito, and if any man shall take away naman, pag magtatanggal ka naman ng salita, sabi the word of the book of this prophecy, pag magtatanggal ka naman mula sa libro nitong propesya na to, God shall take away his part out of the book of life. Sabi dito, ang Diyos sa tanggalin niya ang kanyang parte mula sa libro ng buhay. Hindi po ito ibig sabihin na iligtas ka na mawawala ka sa libro ng buhay, kundi sa simula pa lang mali na ang inyong intensyon at ayaw mong ituro yung ibang salita ng Diyos o ayaw mong i-consider yung ibang salita ng Diyos. Ano ba yung mga masasakit sa Biblia? Ito, sabihin ko po sa inyo. Pag tiningnan nyo sa John chapter 8, ang sinabi doon ni Kristo, ni Yesu Kristo, sa mga tao, kayo, katulad kayo ng iyong ama, sa mga hindi ligtas na demonyo. Anak ka ng demonyo. Ang sakit nun, di ba? Pag hindi ka ligtas, yung tinawag ni Kristo sa mga hindi ligtas, sa mga Pariseo at mga Israelita, mga anak kayo ng demonyo. Ang sakit nun! Pag mag-preach tayo dito, tapos meron ko doon, o anak ka pa ng demonyo, kailangan mo si Kristo tanggapin siya bilang Panginoon para ka maging anak ng Diyos. O, sakit mo naman magsalita. Hindi, nakalagay sa Biblia, hindi ko naman gawa ito. Pero ibang tao, katulad ni Joel Austin, hindi niya sasabihin yan. Ang ganda magsalita ni Joel Austin, kala mo Kristiyano, pero tinatanggal yung mga bagay na yan para mas maraming mag-church sa kanila. Maraming ibang mega church, o maraming mega church na tinatanggal yung ibang salita mula sa salita ng Diyos para lang dumami yung kanilang miyembro. Hindi tayo ganun. Dapat yung buong salita ng Diyos. Ay, katulad din, pag kayo chinichismis, natanggalin yung ibang salita para masiraan ka, i-edit. Ang sakit nun. O, tingnan mo. O, samalang taong yun, no? Yun yung sinabi. Yun pala, hindi pala nakakonteksto. So, pag ikaw ay may intensyon na ganyan, ibig sabihin, hindi ka talaga ligtas. Kasi hindi naman pwede na susundin mo lang yung konti sa Biblia, yung iba hindi mo susundin. Ano yung mga bagay na mahirap sundin? Sa atin pa lang, sabi doon sa Biblia, mamaya, sabi doon, dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi natin binabasa yung salita ng Diyos. Ang laking kasalanan. Sinabi sa Hebrews chapter 10 or 11 yun, not forsaking the assembly of the believers. Ibig sabihin, pag merong pagtitipon yung mga mananampalataya, katulad ng worship services, lalo pag Sunday, hindi mo binabaliwala yun. Mas uunahin mo yung pagsasama-sama ng magkakapatid kayo sa Panginoon. Hindi, ay, may trabaho pa kasi ako eh. Mas importante yung trabaho mo kaysa magsamba sa Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan. Sabi ay, grabe naman. Sinabi nga ni Ed Lapis dati, maganda yun. Sabi nga, huwag mo naman pilitin, mga pastor, huwag niyong pilitin na pati linggo, i-require niyo magsimba yung mga tao, may trabaho din yung mga yan. Mali yan! Dapat lagi tayong nandoon dahil sinabi sa Biblia. Biblical yun eh. Huwag tayong magpakit sa mga tao, para maging marami, maging okay ako sa inyo. Okay ka nga sa tao, pero doon sa Diyos, ang mali mo na. Sabi doon, tatanggalin. Ibig sabihin, baka hindi ka pa talaga ligtas. So, tingnan natin yung mga cross-references nito, parallel verses. Ang sabi nga dito sa Acts chapter 20, verse 27, ginawa ito ni Pablo, for I have not shunned. Ibig sabihin, hindi ako nagkulang sa inyo para sabihin yung buo, declare to you all the counsel. Ibig sabihin, declare, ipahayag sa inyo ang buong
Turo, counsel po yan, turo yan, o advice ng Panginoon. Kasi pag hindi po tinuro yung buong turo ng Panginoon, kanyang advice sa atin, binibigyan tayo ng turo na maganda, at nagkulang yung nagtuturo dahil ayaw kang masaktan. Dahil masakit yung salita ng Diyos kadalasan eh. Mali po yun. Dapat, pumunta kayo, at sinasabi ko po sa inyo, lagi nyong isama yung Bible nyo pag kayo po ay nag-church. At siguraduhin nyo, nagbabasa kayo ng inyong Bible. May Bible reading plan na po tayo. Binabasa nyo po ba? Tinatanong ko po sa inyo kanina, nangyari kay Jonah sa chapter 4 ng kanyang libro kasi kahapon o kagabi, binigay po natin na dapat babasahin natin yung buong libro ni Jonah. Chapters 1 to 4 ang sinabi sa huling chapter. Di alam. Nakakalungkot. Ako lang ba nagbasa ng Biblia kagabi? Ako lang ba nagbasa ng Biblia kanina? Mahiya tayo sa Panginoon, hindi kay pastor. Hindi ko to binibigay dahil ito ay trip-trip ko lang. Gusto po ng Diyos na tayo ay lumago. Kaya nga ito is the importance of discipleship. Kasi bakit? Para maging sound in faith tayo. And being sound in faith, you have to know the whole Word of God. Amen? Okay? At sabi nga po dito, isa pa, cross-references, tingnan yan, Deuteronomy chapter 12, verse 32, Proverbs chapter 30, verse 6, Deuteronomy chapter 4, verse 2. Pag sinama pa natin lahat yan ng haba, tayo dito nakahaba. Pero isa lang po yung pinupunto niyan. Basahin nyo ang buong salita ng Diyos. Nandiyan dyan na available na po yung Biblia. Nakakahiya naman tayo sa iba nating mga kasamahan na Kristiyano, katulad ng ibang Kristiyano doon sa China. Sinasaulo nila yung Biblia tuwing magkakaroon sila ng chance na makakuha ng Biblia dahil bawal yung Biblia doon. At pag dumating yung isang Biblia, susubukan nila sauluhin lahat yun. Bakit? Kasi darating ang oras kukolekt. Pag nahuli sila, kukolektahin yung Biblia at wala na silang Biblia. Tayo ni isang memory verse, wala. Hindi basahin yung buong Biblia, hindi mo na pa natin magawa. Nakakahiya tayo sa iba. Ganon din dati. Dati, bawal po magbasa ng Biblia. Alam niyo po ba dati pinagbawal ng mga Romano Katoliko magbasa ng Biblia yung mga tao? Bakit? Kasi makikita ng ibang tao na mali yung kanilang turo. Bawal po dati yan. Check the history. At nung translate niya yung Biblia, dahil di naman talaga sa Latin ang Biblia dati, galing po yan sa Griego at doon po sa Hebrew words. Nilagay nila sa Latin para hindi maintindihan. Pero meron mga talagang mausig na talagang na-preserve po yung salita ng Diyos. I-translate sa English. Ang ginawa sa kanila, pinagsusunog doon sa plaza. Nilalagari ng buhay. Nilalagyan ng dugo ng tao, pinapatakbo doon sa kagubatan para kainin ng mababangis na hayop. Pero tayo ngayon, dahil available na yung salita ng Diyos at walang nag-uusig sa atin, petiks-petiks na lang tayo. Ganun ba tayo? Tunay nga siguro pag may kapayapaan, nagkakaroon ng mahihinang tao, nagpo-produce ng mahihinang tao, pero pag may kaguluhan, dumarating yung mga dakilang mga tao. Tandaan po, nasa gera po tayo espiritual. Hindi porke okay yung mga kasama natin dito at hindi tayo kinakawawa, may gera po tayo espiritual, kaya kailangan natin basahin yung salita po ng Diyos from cover to cover. Point 1 is whole word of God, buong salita ng Diyos. Point number 2 is working hard to read the Word of God. Sipin nito, alam ko po mahirap basahin yung salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng katawan natin. Makasalanan tong ating katawan at gusto lang ng katawan natin ay tama rin. Pero nasa atin na yung banal na Espiritu para gawin to. Amen? Amen? Okay. Okay? So working hard. Sabi dito, work
hard to read the Word of God. Yung una talaga ay ang punto po dito ay dapat po maituro po yung buong salita ng Panginoon. Psalms chapter 1 verse 2. But his delight po sa Tagalog, ang kanyang kasiyahan is in the law of the Lord. Yung is in the law of the Lord ay nasa batas ng Diyos. And his law does me mediate day and night. At ang kanyang batas, ninilay-nilay ko umaga hanggang gabi. Pag ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoon, ang sabi dito, ano yung delight ulit? Nasa kasiyahan. Ano yung pinakakasiyahan niya? Nasa batas ng Diyos. Saan makikita yung batas ng Diyos? Sa Biblia. So sabi dito, minimeditate niya. Umaga hanggang gabi. Iniisip-isip niya yung batas ng Panginoon mula umaga hanggang gabi. Alam niyo po ba bakit ganito yung design ng ating church? Kasi may verse po sa Bible na yung bahay dapat ng bawat isang Israelita ay nakasulat po yung batas ng Diyos. So sinusunod po natin yung salita ng Diyos. Yung pinaka-design ng church natin ay salita din mismo ng Diyos. Hindi yung mga painting-painting dyan ng mga santo-santo o kung sino-sino man. Kasi ito yung kagustuhan po ng ating Diyos para maintindihan natin, isa sa puso natin, pagninilay-nilayan natin mula umaga hanggang gabi. Kaya nga ang dami nating programa. Ngayon, hindi ko na kayo tawag niyo po dito, memory verse. Dahil sa pagbasa lamang ng Bible, hindi niyo na magawa. Pagkinig lang sa devotion, pagbasa ng devotion, hindi niyo magawa. Pinapadali na po sa inyo ng Diyos, hindi po ako. Pero tayo, inaayawan natin. Huwag na kayo magtaka. Pag biglaan na lang kayo hindi sinasagot mga prayers ninyo. Kasi wala kayong oras sa Kanya. Ba't siya magbibigay ng oras sa inyo? Diba? Matitigas ulo natin. Sino ba dapat masunod, yung Diyos o tayo? Di ba dapat natin sundin yung Diyos? Amen? Magbasa tayo. At pag nilay-nilayan natin. Pag nagninilay-nilay kayo o iniisip-isip niyo lagi salita ng Diyos, masasaulo niyo po yan. At sinabi rin po sa Joshua 1:8, parehas pa nito, itong libro, this book of law shall not depart out of thy mouth. Utos na to, itong libro ng batas ay hindi dapat umalis mula sa iyong bibig. Hindi dapat aalis sa iyong bibig to, but thou shalt meditate. Ano ulit? I-meditate mo mula umaga hanggang gabi. Habang ikaw nagtatrabaho, iniisip mo, tama ba yung ginagawa ko ayon sa salita ng Diyos? Ano ba ang sabi ng Diyos tungkol dito sa bagay na ito? Hindi po ba? Amen? Dapat inaalala natin yan. Inaalala. Isa pang verse. Dito Joshua 1:8 pa rin, that thou mayest observe. Ito yung mga kaganda para ikaw ay talagang malaman mo o gawin mo to do according to all that is written therein, para magawa mo yung mga tama na nakasulat doon sa batas ng Diyos. For then thou shalt make thy way prosperous. Dahil pag ginagawa mo dahil alam mo yung batas ng Diyos, ikaw po ay uunlad. Baka po dahil hindi tayo umuunlad, una sa pananampalataya at sa ating buhay, dahil hindi tayo sumusunod at inaalam at sinasaulo yung salita ng Diyos. Hindi man natin mapag-isipan lagi ano ba ang nakasulat, ano ba ang kagustuhan ng Diyos. Yung batas po ng Diyos, yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sinasabi niyong Kristiyano kayo, sinasabi niyong ligtas kayo. Gawin niyo po ito. Dahil hindi po ito para sa Diyos lamang, para rin ito sa kabubuti natin. Gusto niya tayong umunlad. Gusto niyo ba umunlad? Parang wala. Gusto niyo umunlad? Gusto niyo po ba umunlad? Nakasan niyo gusto niyo umunlad? Parang ayaw ah. Dami niyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gusto niyo umunlad? Diba? Parang salitang tatlo lamang ah. Gusto niyo umunlad? Amen. Parang nahihain pa. So, and thou shalt have good success.
may tagumpay kayo sa buhay. Isipin nyo, kaya gusto ng Panginoon na tayo ay talagang isipin ang kanyang salita at gawin ang ayon sa kanyang batas. Kasi gusto niya tayong umunlad at magkaroon ng tagumpay sa buhay. Sino dito yung gusto magkaroon ng tagumpay sa buhay? Wala? Ayaw na magtagumpay? Huwag kayo mahihayin. Sino gusto magtagumpay sa buhay? Ayaw mo magtagumpay, sir? Gusto mo tagumpay? Taas kamay! Amen. Basahin niyo salita ng Diyos. Hindi, amen. Papa na. Wala, hindi ito yung sikreto. Hindi sikreto ito. Okay? Hindi sikreto ito. Basahin ang salita ng Diyos. Pag-isipan mula umaga hanggang gabi. Gawa-gawa ba ni Pastor to? Hindi po. Okay? Nadoble pa ito. And dito, working hard to read the Word of God, sabi nga dito, John 14 verse 21, He that has my commandment, then minimeditate mo umaga hanggang gabi, siya na meron ng aking utos, sabi gano'n, at itinatago-tago ito. Sabi, He it is that loves me. Kung ikaw ay alam mo ang utos ng Diyos, na inaalam mo talaga, at tinatago-tago mo ito, ibig sabihin talagang gusto mo isa puso, maalala yung mga bagay na ito, minimeditate mo mula umaga hanggang gabi. He is that loves me. Siya yung nagmamahal sa Panginoon. Tunay bang mahal niyo si Jesus? Gawin niyo yung mga bagay na yon. Alamin ang kanyang salita. Pag-isipan, alalahanin mula umaga hanggang gabi. And he that loves me shall be loved of my Father. Bakit isa kasi sila eh? Sino yung nagmamahal kay Yesu Cristo ay mamahalin ng Diyos Ama. And I will love Him at mamahalin ko siya. And I will manifest myself to Him. Ano yung ibig sabihin? Ipapakita ko ang aking sarili mula sa Kanya na nagmamahal sa akin. So pagmahal mo yung Diyos, pinapakita ni Jesus yung Kanyang sarili mula sa iyo. Katulad niya ng kanta, if you look at me, what do you see? Do you see Jesus? Pag nakita ka ba ng tao, Kyrie, nakikita ba ng tao si Jesus sa'yo, nakikita niya si Lucifer? Ikaw, pag nakikita ka ng tao, nakikita ka ba na mabait? Ikaw, nakikita ka, salbayan! Pag nakikita ka ba, oy, banal yan. Napakabait niyan. Ay, ayoko kasama yan, masama-sama na ugali niyan. Marinig pa lang pangalan mo, bad trip na yung tao. Pag marinig pangalan mo, huwag yan, kasi sobrang masunurin niya sa salita ng Diyos. Malumanay. Hindi basta-basta nagagalit. Nasa tama ang kanyang pananampalataya. Kasi ganun si Kristo. Ito yung pangako niya sa atin. Tapos, hindi tayo magtsatsaga para sa salita ng Diyos. We work hard for this one. Okay? Isa pa. Last point. 30 minutes pa lang. Last point na work out your faith or work out your salvation. Sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 12, wherefore, gayon pa man ang wherefore, my beloved, sabi ni Pablo, aking mga minamahal, as ye have always obeyed. Sabi ka, kasi mabait tong Philippians eh. Katulad ng inyo na kayo po ay masunurin, not as in my presence only, hindi dahil dito lang ako sa harap ninyo, but now as much more in my absence. Lalo na ngayon na ako'y wala dito, kayo pa rin ay masunurin. Sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. Sabi, palakasin nyo pa ang inyong pagkaligtas na may takot at panginginig. Sabi sa 13, for it is God, there's a Diyos, which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sa Tagalog, dahil, bakit sa iyong workout? Dahil ang Diyos ang nagtatrabaho sa inyong dalawa para gawin ang kanyang kagustuhan para sa magandang mga bagay. So, ibig sabihin, di ba yung unang-una, ano unang-unang point po natin? Ano yung unang-unang point natin? Whole Word of God. Kailangan natin yung buong salita ng Diyos. Kailangan, tinuturo ko rin yung buong salita ng Diyos. Wala akong binadagdag, wala akong binabawas. Ganon din po tayo. And sa pangalawa po, we are working hard para sa salita ng Diyos. Alamin, basahin, sauluhin, i-meditate, tatandaan po mula umaga hanggang gabi. At dito po, bakit? Kasi ito yung resulta. Working out or work out our salvation.
Ibig sabihin po, pag naaalala po natin yung mga batas ng Diyos, sino nagbibigay sa atin ng lakas para gawin ito? Ang Diyos. Sa verse 13 ng Philippians chapter 2, verse 13, sabi, dahil ang Diyos ang nagtatrabaho sa inyong dalawa, sa kanyang kagustuhan, na gawin ang tamang mga kagandang bagay. Hindi tayo ang gumagawa ng mga gandang bagay. Kaya huwag tayo magmayabang kahit kailan. Sabihin, ay, ang bait mo naman, syempre! Hindi yung ganun. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng kabaitan. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng lakas na gawin ang tama para sa Kanya. Dahil hindi natin makagawa yung tama kung hindi dahil sa Diyos, nakasulat na yan siya. Ano ba? Ay, hindi naman, grabe ka naman, puro Diyos. Pag mali, ako yun. Sa akin, totoo yun. Pag mali ang aking ginawa, ako ang may kasalanan. I'm accountable for that. Ibig sabihin, inaako ko na mali ako dahil hindi yun ayon sa salita ng Diyos eh. Pag tamang aking ginawa, dahil lang po yun sa Diyos, binigyan ako ng lakas ng Diyos na gawin yun. At inyo ng mga paraan. Alam ko yung salita ng Diyos. Inaalala ko yung salita ng Diyos. Dahil nalaman ko yung salita ng Diyos at inaalala ko yung salita ng Diyos, lahat ng bagay na yun galing sa Diyos, nilalabas niya sa gawa lahat ng magagandang bagay. Yun ang prutas. Kasi kapag hindi mo, katulad niya kapag hindi mo inaalaga ng isang puno, mamamatay. Hindi mo binibigyan ng fertilizer, hindi mo dinidiligan, mamamatay yung isang halaman. So itong una, full word of God, tsaka talagang pinagtatrabahuan natin yung salita ng Diyos, working hard for the word of God. Ito po yung pagdilig at pag-fertilizer sa mga... Katulad din ng ating katawan. Pag hindi ka uminom ng tubig, hindi ka kumain, mabubuhay ka ba? Pag hindi ka huminga, talagang pinipigil ang hininga mo, mabubuhay ka ba? Dapat ganyan tayo. Ang ating hininga ay puro Jesus. Salita niya. Hindi yung ating kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Work out your faith. Ibig sabihin, kapag tayo nag-workout, ano nangyayari? Lumalakas tayo. Lumalakas ba ang inyong pananampalataya? Yung pananampalataya na, perfecto na yan eh. Pero mahina, hindi nyo mailabas yung tunay na potensyal ng pananampalataya na yan dahil hindi nyo sinasanay ang inyong sarili na gamitin yung pananampalataya na yan. Pananampalataya na yan yung talagang alam ko lahat kayo, or 90%, 80% mahihiyain kayo. Pero pag may pananampalataya kayo sa Diyos, makakapag-solvin kayo kahit isang tao sa isang araw. Kasi hindi kayo nakaasa sa inyong sarili, nakaasa kayo sa Panginoon. Ano ngayon pag napahiya ako? Ginawa ko naman yung tama para sa Panginoon. Napahiya ako sa tao, di naman ako napahiya sa Diyos. Kasi nagawa ko yung tama para sa aking Panginoon. Amen? Sana ganun lagi ang ating ugali. Naintindihan? Amen. So isa pa. Let's see. The last verse. Para hindi na tayo masyadong meron pa dalawa. Working out your faith, John 14 verse 26. Isa pang patunay. But the Comforter, which is the Holy Ghost, ang taga-aliw na ang banal na Espiritu, whom the Father will send in my name. Ito, kung saan ang Diyos Ama ipapadala sa pamamagitan ng aking pangalan. Na ito, natatamasan na natin ito eh. He shall teach you all things. Ano sabi? Tuturuan niya sa inyo lahat ng mga bagay. Ano yung mga bagay na ituturo niya? And bring all things to your remembrance. Lahat, ipapaalala sa inyo lahat. Whatsoever I have said unto you. Lahat ng itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ipapaalala ng banal na Espiritu. Alam niyo ba, di ba, you have to, sa Ephesians, dapat, you should be filled up with the Holy Spirit. Dapat punong-puno ka ng banal na Espiritu. Sabi niya, dapat hindi kayo lasing sa alak, kundi kayo ay puno ng banal na Espiritu. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Pag kayo ay lasing sa alak, ano yung nagko-control sa inyo? Influensya na kayo ng alak. Lango eh. Nakita na ba kayo ng lasing? Nakita na, di ba?
Di ba pag lasing na lasing yung tao, hindi ba kagalaw ng maayos, parang susuray-suray ng ganon. Lalakad na lang. Dati, nung lasing na lasing ako, pag lalo na, nandoon ako sa Maynila, may linya ako sinusundan para hindi ako kunwari lasing, pero talaga gumaganon-ganon na ako minsan. Hindi mo makontrol kasi kontrolado ka na ng impluensya ng alak. Pero paano ka na-impluensya ng alak? Inom ka ng ilom ng alak. Ngayon, paano ka mapupuno ng banal na espiritu? Basa ka ng basa ng salita ng Diyos ng buong pagmamahal kasi gusto mong malaman yung tungkol sa Diyos. At pag punong-puno ka na ng banal na espiritu, ipapaalala sa'yo ng banal na espiritu. And you are doing the will of God. Ginagawa mo yung kagustuhan ng Diyos. And if you are filled with the Spirit, sabi sa Ephesians, you sing and make melodies in your heart for the Lord. Alam niyo yung kanta, di ba mga bata, yung making melody in my heart, making melody in my heart. Di ba? Yung kanta na yan, galing sa Ephesians yan. Pag ikaw ay puno ng banal na espiritu dahil saturated ka, ibig sabihin ng saturated, punong-puno ka ng salita ng Diyos. At dahil mahal mo yung Diyos, kaya mo binabasa yun hindi sa kadamutan, kundi gusto mong pasayahin yung Diyos. Kakanta ka bigla para sa Diyos. Gagawa ka ng para sa Diyos. Bakit? Kasi yung banal na espiritu ipinapaalala sa iyo. At sinabi nga kanina sa Philippians, kanina sa verses na yun ng Philippians, ano sinabi sa Philippians? Chapter 2, verse 13, ang Diyos ang gumagawa nito para sa atin. Kaya po in sound faith, you have to know the whole Word of God. You're working hard to read the Word of God and you work out your faith. Yung salvation mo. Kasi niligtas ka na eh. Palakasin mo na yung faith na binigay sa iyo ng Panginoon. Paano papalakasin yun? Read the Word of God, meditate it morning and evening. Basahin ang salita ng Diyos. Tandaan yun simula umaga hanggang gabi. At sinabi ng Panginoon, kapag mahal mo ako, siya yung mga nagtatago ng aking mga utos. Ngayon, mahal niyo ba talaga ang Panginoon? Basahin niyo ang salita ng Diyos lagi. Okay? At sinabi po dito, last verse, teaching them to observe, Matthew 28:20, to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. In context pa rin to, pag tayo po ay puno ng banal na espiritu, magtuturo tayo. Ipapamahagi natin yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Na ginawa na ng Diyos ni Yesu Kristo yung paraan para tayo pumunta ng langit. Magandang balita doon na may paraan para pumunta ng langit. Amen? Amen. Amen. Paano? Tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon. At ikaw ay maliligtas mula sa iyong kasalanan. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi ka pupunta sa impyerno pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon. At pag Panginoon mo si Kristo, gusto mo siya sundin ng sundin. Panginoon mo nga siya eh. Alipin ka. Kinukonsidera mo sarili mo na alipin mo at inahabol-habol mo ng Diyos. Talaga nagpaalipin ka sa Kanya, talaga, Lord, ito na ako, alipinin mo na ako. Kagustuhan na yun. Dahil binigyan ka ng lakas ng banal na espiritu na gawin yun. At hinabol-habol mo yung Panginoon. At ito sabi niya, kasama mo ako hanggang sa dulo ng mundo. May forever. Kasi pagkatapos ng dulo ng mundo, kasama natin yung Diyos. We'll have everlasting life. At makikita sa ugali natin kasi we're filled with the Spirit. You work out your salvation. Kasi, paano mo malalaman yung kagustuhan ng Diyos? Ay, hindi ko alam kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Hindi ko alam kung kagustuhan. Medyo ibang topic na to eh. Hindi totoo yan na hindi mo alam. O hindi mo inaalam ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ba natin malalaman yung kagustuhan ng Diyos? Malalaman natin na sa salita ng Diyos. Never sinabi sa Biblia na alamin na hindi natin malalaman yung kagustuhan ng Diyos.
Ngunit sinasabi ng Biblia, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Lagi doon, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kagustuhan niya nakasulat na sa libro niya. So, paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo, kung tama sa kagustuhan ng Diyos? Alamin mo ang salita ng Diyos. You work out your salvation. Whole Word of God. Alamin mo? Work hard to read the Word of God. Work out your salvation. Dahil yung pag-workout ng salvation ay sinusunod mo ng buong puso at yung sasandalan mo yung Diyos dahil yung Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas at siya yung gagawa ng tama para sa iyo. Okay? Tayong mga Kristiyano, oo, magkakamali tayo, pero hindi kahit kailan okay sa Diyos na tayo magkakamali. Hindi okay yan. Kaya nga natin inaalam yung salita ng Diyos eh. Kaya nga natin tinatago-tago yung salita ng Diyos kasi mahal natin yung Diyos. Ayaw natin magkamali laban sa Kanya. Hindi yung kagustuhan natin yung masusunod. Alipin na tayo, tapos kagustuhan pa natin yung susunod. Diyos nyo ba talaga siya? Panginoon nyo ba talaga siya? Tinawag nyo pa siyang Panginoon pag hindi nyo naman susundin ang ating Diyos. Work out your salvation. Naintindihan? Amen? Okay. So let's pray. Pag yuko nyo po yung ulo, pag kayo po, alam nyo, nagkulang po kayo para sa Panginoon. Dahil tamad tayo magbasa ng Biblia. Tamad tayong magsaulo man lang kahit isang verse sa isang araw. Kasi nasabi dito, meditate buong umaga hanggang gabi. Hindi tayo ng tawad sa Panginoon. Pag hindi ka paligtas, bakit hindi mo habul-habulin yung Panginoon? Lord, gusto na kitang maging Panginoon, alipinin mo na ako. Kasi pag yun talaga ang ugali mo ng buong puso, sigurado tatanggapin ka ng Panginoon at maliligtas ka talaga. O Panginoon naming banal sa langit, tunay Panginoon, napakabait niyo sa amin. Alam ko po medyo matindi po ang pagkakasalita po pa ngayon. Ngunit ito dahil mahal niyo po kami. Panginoon, naway talagang kami, ay talagang babasahin namin, pagtsatsagaan po namin. Talagang tatalunin namin ang aming laman. At aasa kami sa inyong lakas na basahin po ang buong salita ninyo. Talagang kami magtatrabaho para alamin, sasauluhin yung ibang memory verse, kung pwede po ang Biblia para sa inyo. Para hindi kami magkamali. Lord, sana mula sa aming puso ay talaga yung takot na takot kami magkamali dahil sobrang mahal ka namin, Panginoon. Bigyan niyo po yung bawat isa ng bukal na loob na gawin po ito dahil hindi namin ito magagawa kung hindi dahil lamang sa inyong lakas. Lord, huwag niyo pong pabayaan yung bawat isa na magmayabang magbay ginawang tama dahil lahat po ng magagandang bagay at tama ay galing po sa inyo. At sana, Panginoon, pag kami nagkamali, talagang aapuhin namin ang mali namin, hindi namin ito sisisi sa inyo kahit kanino. Ngunit kami ay hihingi ng tawad at pipilitin at aasa sa inyong lakas na hindi na magkamali pang muli. Maraming salamat, Panginoon, sa haba ng pasensya niyo po sa amin at sa salita po na ito. Naway, Panginoon, salamat din na ako'y nagamit niyo. Sana'y kayo po mapansin at hindi ako. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.